tong sinabi po ni Malutikia, no? Pinupuna po ni Malutikia kasi itong si Bongbong Marcos, todo siya dito na ipinagmayabang at ipinagmalaki ang kanyang administrasyon na pinoproject niya na malinis. Anong malinis? Ang daming ang mga issue, ha? Daming issue po yung administrasyon mo, Marcos. Nakakahiya ka. Ito po, pakinggan natin si Malutikia dito. Play. Kasi para ang pinipinta niya doon sa proclamation speech niya, napakalinis nitong administrasyon na ito. Ako na may magtataka kung ganyan, dahil kung ganyan, di dapat ang sikmura ng taong bayan ay natutugunan. Hindi mahal, no, ang mga bagay-bagay at tayo ay tahimik na namumuhay dahil ang kailangan natin ay natutugunan. Yan. Sa unang tanong, masarap po ba, sumasarap po ba ang pagkain pag may suka? Ay, nako Admar, alam mo yung ano yan, maragsa, 'di ba, suka o suka? Yung suka sa kanila yon. Yung suka, yan ay pambansang sausawan ng bayan. Para mo ibaba ang usapin ng pagbibili ng suka sa linya na ginawa ay nakakalungkot dahil walang putahe sa Pilipinas ang naluluto, lalo na doon sa mga paborito ng Pilipino, kung walang suka. At ang suka ay sausawan. No? Kung titingnan mo sa ASEAN, hindi tayo maanghang, hindi tayo matamis, pero yung suka consistent. At maraming klaseng suka. Ang sabi nga nung isa kong kaibigan, baka yung sinasawsawan ng suka nung nagsalita ay balsamic vinegar. Ay, pahiya ka dito, Bongbong Marcos, ha? Yun. Pang-rich. Oo, pang-rich. Ang bato puti, di ba? Ang suka na galing sa nyog, ang suka na galing sa tuba, sa cane, di ba? Oo, sa tuba. Ang suka na galing yung pinakurat. May mga suka tayong ganyan eh. Ang Ilocos, ang Iloilo, kilala dyan. So, nakakalungkot at naiwan sa usapin ng suka. Opo. Lalo na po siguro na nanggaling ito sa bibig ng pinakamataas na leader ng ating bansa na talagang andyan siya, andyan ang gobyerno para tulungan po yung mga kababayan nating nasa laylayan naman talaga, mga kapuspalad. Parang ang nangyari, nagiging matapobre po siya dahil sa paggamit ng termino na parang napabili lang ng suka tapos tinanggap yung COC, okay na. Patay ka dito ngayon, Bongbong Marcos. Kasi mayroon po tayong mga kababayan na iyan na po ang kanilang pamumuhay, nagbibenta ng suka. Pero ini-example mo na yung suka? Ha? Insulto yun para sa kanila. Masakit yun para sa kanila. Ang pagbibenta po ng suka o bumibili man ka ng suka, ha? Disenteng trabaho yun. Ha? Disenteng gawain yun kung bibili ka ng suka o magbibenta ka ng suka. Disente yun. Ang hindi po disente, yung sumisinghot ng pulburon. Prof. Oo, Admar, no? Diba, hindi ko sinabi, ha? Nagsasalita lang ako na yun ang hindi disente. Alam mo, yung lokohan yan eh. Pinabili ka lang ng suka, kung ano nang ginawa mo. Pero para manggaling sa isang leader ng bansa, para maging yun ang salita niya sa proclamation rally. Tatandaan natin, no, yung bumoto sa kanyang 31 million, hindi lang naman yun loyalista. At ikaw ay pagkatapos ng halalan, ikaw ay pangulo ng lahat, hindi ka pangulo ng iilan. So nakakalungkot yun dahil parang linitanya niya na sila lang ang magaling, sila lang ang mabuti, sila lang ang dapat ihalal. Parang hinahati mo kaagad ang taong bayan at dinidiktahan, no, kung paano mahalal instead of binubuhat mo yung mga kandidato. Nagsimula siya sa
isang nakakalungkot na pananalita na kinokontrast niya. Yun nga yung tawag dyan, no? Kinokontrast niya ang sarili niya dun sa 6 na taon ng dating Pangulo. Uulitin natin, 3 taon lang naman siya. Yung sinasabihan niya ng kung ano-ano ay 6 na taon. At yung 6 na taon, lumabas na ang taong bayan ay nagpasalamat with the highest approval and trust rating in the history of Philippine presidential politics. Ito'y 3 taon lamang at kung titingnan nyo, doon sa buong pananalita niya, wala dong sinabi tungkol sa estado ng ating bayan ngayon. No. Yun ang nakakalungkot. Walang sinabi tungkol sa presyo, Correct. walang sinabi tungkol sa mga... Alam mo, Ma'am Malutikia, hindi niya sasabihin yun. Kasi, mapaghalataan ng taong bayan ang mga kapalpakan niya. So, hindi niya sinabi. Tema natin, bagkus parang rename niya na, ikaw ang may mali, kayo ang may mali. Ang framing niya, horrors eh. Pero ano ang sitwasyon ng taong bayan? Correct. Yun dapat ang kanyang sinagot at doon dapat sinabi paano makakatulong itong 12 ito na ika nga ay mga datihan para mapaayos ang buhay ni Juan de la Cruz. And ang kaibahan naman sa naging pahayag ni FPRRD, bagamat pumitik siya, nandun siya sa pahayag na ito yung mga problema, di ba? Nilatan niya yung mga problema ang kinakaharap ng bansa. At sabi niya sa taong bayan, kung sa tingin ninyo ay nasolusyonan ito ng kasalukuyang administrasyon, piliin ninyo ang kanyang mga pambato. Kumbaga, pinopromote pa nga sila eh. Paano yan, Admar? Mas lalong lumala ang problema ng Pilipinas. Hindi naman, piliin ninyo itong pambato ko kasi meron sa kanila yung possible makatulong sa ating mga problemang kinakaharap. Yan yung isa sa mga kaibahan talaga nung naging pahayag po, Prof. Oo, Admar. Makikita mo, naging fair siya. Imbis na sumagot, no? Ang pustahan nga kagabi, sasagot ba dun sa mga tinapon ng leader natin, no? Hindi siya sumagot. Ang isa lamang sinagot niya ay yung tungkol dun sa paggamit ng droga. Pinabayaan na niya at generalize niya. Kung gusto niyo sa kanila, di dun kayo. Correct. Pero ito yung aking mga kasama. Kaya napakaklarado na parang mali yata yung proclamation rally kasi ang proclamation rally is being made para ihayag mo sa bayan yung mga kasama mo sa slate. At bakit importante silang makilala? Una, pangalawa, sundan. Pero ang ginawa niya, nandalait siya. Yan ang hindi ko maintindihan nga. Proclamation rally na nang aaway. The 90-day campaign period. Pangatlo, alamin ang background. At pang-apat, iboto. So, may sinabi pa siya dyan, yung, alam mo, ang demokrasya ay tungkol sa choice. No? At kaya ako dinadala doon kasi pagdating mo sa lokal, walang choice eh. Yung ginagawa nilang unopposed. No? Kaya paano marerehistro ng taong bayan kung ang isang kandidato ay unopposed at naging unopposed dahil inayos na maging unopposed. Ayun, failure yun ng demokrasya kasi walang choice. Correct. So maganda yung pagkakasabi ni Presidente at hindi siya, Presidente Duterte. At hindi siya nagtagal doon sa mga sinabi. Pero alam mo, maaanghang yung mga sinabi eh. Kasi hindi ko alam kung sinong gagawa ng fact-checking doon sa may 7 na sinabi ang Pangulong Marcos tungkol doon sa paano niya kinarakterize yung PDP laban. Correct. So yun po ayon po kay Malutikia po, sablay po yung ginagawa ni Bongbong Marcos. Okay? Bakit nasabi nating sablay? Kasi po pinoproject niya na malinis ang kanyang administrasyon. When in fact,
alam ng taong bayan kung ano talaga ang katotohanan. Okay? Proclamation rally pero nanlalait ka, hindi po maganda. Okay? So, ito lang yung masasabi ko sa inyo. Huwag kayong magpabudol ngayong 2025. Huwag kayong maniniwala sa mga masasarap na sasabihin nitong administrasyon na ito. Kasi po, iba ang kanilang ginagawa sa kanilang mga salita. Okay? Yun lang po ang aking masasabi dyan. Kasi sobrang layo po ang mga mayayabang nilang mga salita. Na patungkol po sa mga kinabukasan, bla bla bla. Ang dami po nilang mga masasarap sa tenga. Pero lugmok ang bansa natin. Okay? So, wala na. Huwag nyo talagang iboto yung mga senador ni Bongbong Marcos.